Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod. Nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang mga kababayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magkomentohan na po tayo mga kababayan. Komentohan po natin mga tambay. Ito pong pinalabas po ng The Word Tonight. Ito pong news. Ito po yung nasa social media. At ganun din po yung pinasabog po. Ito po yung pinasabog po ito ni Congressman Libiste sa kanyang hawak-hawak po ng Cabral Files mga tambay. Ayon po dito sa kongresista at ito po na-issue na po ito kaya lang po natabunan. Natabunan po ito kasi meron po yatang bagong nagkaroon po ng bagong Senate President at nagkaroon din po ng bagong chairman ng Blue Ribbon Committee ay hindi na po nagtuloy-tuloy ang investigasyon dito po sa isang artista. At ang asawa po nito ay artista rin po. At mga sikat po mga kababayan. Ito po si First District po. I think First District din po ito ng Quezon City mga tambay. Itong si Representative Arjo Atayde mga kababayan. Ibalik tanaw po natin at talagang grabe po. Kailangan po pag-usapan at napakarami pong congressman sa totoo lang ang nagkaroon po ng napakarami pong budget at binuhusan po ng bilyon-bilyon. Isa na po ito si Atayde sa Quezon City sa First District ay nakakuha raw po ito mga kababayan ng grabe po kalaking pondo ayon po kay Libiste. Ito po mga kababayan ang pinag-uusapan po ngayon at ang napakalaking pera po 3.04 billion ang sinasabing kapal ng muka. Yan po mga kababayan, ang 3.04 billion sa 2025 DPWH budget ay ibinuhos kay Representative Atayde ayon po kay Libiste. Ayon po sa kanyang pahayag, ito po, lumitaw sa mga dokumentong inilabas ni Batangas First District Representative Leandro Libiste na umabot sa 3.04 lagpas pa pala 3.047.06100 billion ang umano'y pondo ni Quezon City First District Representative Aljo Atayde para sa mga proyekto sa ilalim ng DPWH o Public Work of Highways DPWH ng 2025 mga kababayan ang national budget. Grabe no? Grabe po. Talagang isa pa lang po yan. Ilan po ang congressman sa Quezon City na halos kaalyado po ng binagoong ang Pilipinas mga kababayan. Ito pong isang artista po ito, batang-batang artista po ito at may asawa rin po artista ito, si Atayde at nasa sikat po yata na noontime show ang asawa niya ay grabe po grabe daw po ang iniyaman nito at napakarami raw pong nakikitang mga luho umano at mga ari-arian na sinasabi po na dapat ipaliwanag. At dapat din po ipaliwanag daw po ng congressman ang kanyang mga proyekto na sinasabi na kung ito ay may katotohanan, nasa napakalaking pera po ito mga kababayan, di ba? 3.047.06100 billion mga kababayan. Halos 4.04 billion ang nahawakan po ng kanyang opisina ng isang First District ng Quezon City na si Representative Arjo Atayde, mga kababayan. Nakita niyo po mga kababayan, second term niya po yan. Nanalo na naman po siya. Ito pong 20 Congress ay nanalo na naman po yang si Atayde, mga kababayan. Grabe, no? Kaya nga po napakahirap po kasing imbestigahan mga kababayan. Napakahirap po imbestigahan ang malawak ang korupsyon ng 19 Congress. Dahil po halos lahat po majority po ng politiko, ito pong 19 Congress ay majority po ng politiko sa House of Representatives at Senado umano ay sangkot po sa napakalalaking numero mga kababayan, insertion budget ng Pilipinas na galing sa taong bayan, sa ating buwis, sa buwis mga kababayan. Pero sila lang po ang nagkakamal at ngayon ay kailangan po nila ipaliwanag ito sa taong bayan. Kaya nga lang po, sa napakasakit na pangyayaring dinadanas po natin ngayon
ay hindi po natin malalasap ang katotohanan hanggang sila po ay nasa kapangyarihan. Lalong-lalo po ang Commander-in-Chief ay nasa kapangyarihan pa. Dahil po nagkakaroon po umano ng sabwatan. Dahil majority po ng Kongreso ay sangkot po lahat umano sa korupsyon. Lalong-lalo po yung tinatawag ng Vice President na tambaluslos at saldico na kinontrol ang pera noong 19 Congress na siya po ang speaker ng Kamara. Hindi po ba? Kaya dito po mga kabayan, isa pa lang yan. Isa pa lang po yan, yung mga congressman na yan katulad ni Atayde. Quezon City pa lang yan. Paano pa yung Maynila? Lahat po ng congressman sa NCR, sa National Capital Region, napakarami pong syudad dyan, ay halos kaalyado po ng administrasyon. At halos lahat po yan ay nagkaroon po ng malalaking budget na nakuha po sa DPWH. Hindi po ba? Para po sa sinasabing proyekto nila umano. At ang tanong, katulad po nito, 3.04 billion. Nakita po ba yan ng 1st District ng Quezon City? Ano-ano po? Ano-ano po mga proyekto ni Representative Aljo Atayde? Diyan po sa 1st District ng Quezon City. Lalo-lalo po ang flood control. Wala na po bang baha dyan? Kung bumahabo ba dyan sa Quezon City, lalo sa 1st District, ay mabilis na po bang humuhupa ang tubig dyan pagka binaha ang Quezon City, ang 1st District? Dahil po napakalaki pong ginugol na pera, proyekto na inyong congressman dyan sa 1st District ng Quezon City. 3.04 billion 2025 national budget ang nahawakan po ng isang bagito at batang congressman na artista at asawa rin po ng artista. Hindi po ba? At ninong po nila sa kasal yung Senate President. At yung dating speaker ng Kamara na si Tambaluslos na tinatawag ng Vice President ay ninong din po nila sa kasal. Hindi po ba? Kaya nagkakaroon po kaya ng takipan. Kaya nga po gustong-gusto po natin maging presidente po ang Duterte. Hindi po ba? Kasi po, ibabalik pong muli ang pag-iimbestiga. Di ba? Yung PICC, di ba? Yung mag-iimbestiga po sa anti-corruption na tinanggal po ni Bongit na tinatawag ng bangag na kanyang ate, tinanggal. Di po ba? Yung mag-iimbestiga sa magnanakaw ng mga politiko. Hindi po ba? Tinanggal ng kanyang executive order. Di po ba? Kaya po nakakalungkot mga kabayan. Ang tayo po, nangihinayang po tayo. Nangihinayang po tayo na wala pong pinatunguhan ng ating buwis. Naibulsa lang po nila umano. At sila lang po ang nagpasasa. At nakikita po natin kung paano po ang pamumuhay nila. Ubod po sila ng yaman. Napakaganda po ng ari-arian. Bahay, mansyon, sasakyan. Travel dito, travel doon. Nakakabili pa ng mga bahay sa labas ng bansa. At sa mga mamahaling subdivision, nagpapatayo ng isang damukal na mansyon umano. Dahil kaya dito, sa mga nahawakan nila, naubod na lalaking pera at karamihan ay ghost project pa at may hinang kalidad ng kanilang mga proyekto dahil po sa dami na gusto nilang makuhang komisyon. Hindi kaya? Kaya yan po mga kabayan na nakakalungkot. Natigil na po ang issue po sa mga congressman, lalo-lalo po sa mga malalaki nakakuha ng insertion at proyektong napakalalaki sa DPWH. Hindi po ba? Maynila, Quezon City, Makati, hindi ba? Napakarami po yan. Hindi ba? NCR, hindi ba? Ang National Capital Region, palang yan. Hindi po ba? Wala pa dyan ang mga probinsya na mga kaalyado. Gaano karami po ang pera na kailangan pong i-audit ng taong bayan. At i-audit po yan at kailangan po makita talaga natin yan. Kaya nga lang po, hindi po natin makikita yan. Uulit-ulitin ko at paulit-ulit ko sasabihin mga kabayan, mga katambay. Hindi natin makikita at makikita ang audit niyan. Dahil never nila ipakita yan, yung libro nila. Hindi po ba hanggang sila ang nakaupo. Pero pag nakaupo na po,
ang isang Duterte, lalabas po lahat ang mga libro niyan, ang mga baho niya. Katulad po nito, 3.04 billion. Kailangan po imbestigahan yan. Tama ba? At tumama ba ang numero doon sa mga pinagawa dyan sa 1st District ng Quezon City? Tumutugma ba ang 3.04 billion sa mga proyekto po ni Representative Atayde? O napunta lang po halos sa komisyon sa kanyang bulsa umano? Hindi kaya? Yan po mga kabayan na nakakalungkot. Ginigisa po tayo sa sarili nating mantika ng mga nagpakademonyo na politiko. Kaya nga po ang tawag po sa kanila mga kabayan, ano po tawag sa kanila? Ibalik tanaw po natin ang mga tawag po sa kanila. Ito po, mayroon po, ibalik po natin ang tawag. Ito pong bata, ano po tawag sa kanila ng bata? Noon, pambansang hayop ay kalabaw, tahimik pero masipag, laging nasa putikan pero may ambag sa bayan. Ngayon, parang nag-upgrade, buhaya na, madulas, mabilis at mahilig sa lagay. Iba na ang laban, mas marami nang kumakagat sa pera. Kalabaw noon, buhaya ngayon, parepong nasa putikan pero iba ng dahilan. Sipag dati ang puhunan, ngayon diskarte sa kabat. Yan. Noon, pambansang hayop ay kalabaw. Ngayon, dati pambansang hayop kalabaw, ngayon pambansang hayop na, mga buhaya na napakatakaw sa pera ng taong bayan. Hindi na nagpapagod, wala na kahirap-hirap. Ayon po dito sa ating nagsasalita na kabataan. Kaya nga po si Cara David nung mag-birthday siya, ano ang hiling ni Cara David nung mag-birthday siya para sa mga magnanakaw? Ano ba ang picture? Picture! This is our potential sound. Say happy birthday! Happy birthday to you! Wish! Wish! Sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas! Yan po, ang wish po ni Cara David sa mga kurakot, mga kabayan. Hindi naman siguro korap si Representative Atayde. Hindi naman siya korap. Hindi po ba? Kasi kailangan po niyang patunayan muna ang kanyang mga proyekto. Hindi po ba? Na hindi po talaga siya korap. At ang kanyang nahawakan pondo sa kanyang distrito na galing po sa DPWH ay tumutugma po sa mga finished product, mga kabayan, ng kanyang distrito. At kaya niya itong patunayan at ipakita sa taong bayan na tama at hindi po siya korap dahil malinis po ang kanyang opisina. Malinis ang kanyang pagkatao. Di po ba? Proyekto, ipakita ang proyekto, nakapakipakinabang at tama. Tama ang presyo doon sa nahawakan mong pondo. Hindi po ba? Katulad po sa Davao City, meron pong libro, meron pong resibo, pinis at napapakinabangan ang mga proyekto po ni Congressman Pulong. Hindi po ba? Kaya nga po, yan ang kailangan po ipakita ni Representative Atayde ng 1st District ng Quezon City. Hindi po ba para po yung sinasabing 3.04 billion ay hindi po masabing napakalaki ang naibulsa niya dyan umano. Hindi po ba? Maraming salamat po sa gusto po na ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok at ganun din po sa ating mga subscribers at sa ating pong mga nagko-comment. Thank you sa mga komento po nyo. Like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At thank you rin po mga kabayan sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po, thank you po kay Tatay Nick ng Canada, kay Balance Vision TV, Gay at Siena, si Annie Jo, ako si Pilam, si Eric Hershow ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, at si Jim Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe, ako si Pilam, si Arfel Villacorta, Chudorico Erguisa Jr., si Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, at si Nancy Lumampao. Maraming salamat po mga kabayan sa inyo pong mga biyaya at tulong. Shoutout po sa inyo lahat at ingat-ingat po kayo
sa inyo po mapagawa. At syempre po, yung dalangin at dasal po natin mga kabayan, na tayo pong lahat, ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ganoon din po ang dating Pangulo, na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po mga kabayan. Ingat-ingat po tayo. God bless po sa inyong lahat. Tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye.